mga taong ginagalang at minamahal ng sobra ang mga magulang, yun ang mga taong mas pinagpapala. Serve talaga ng mga magulang natin yung mga ganitong bagay. Mga 8 p.m. siguro to, tinawag ko si Deche na tulungan ako gumawa nitong Graham. First time nga lang namin gagawa ng Graham dito sa bahay dahil hindi naman talaga kami mahilig sa ganito. Pero dahil birthday ni nanay bukas, dinamihan namin yung ginawa namin para maraming makakain. Tapos sa mga 12 a.m. na, ginising ko na yung mga kapatid ko para surprise namin si nanay. Gulat nga yung nanay ko, kala daw niya may nasusunog na. Tapos natawa naman ako dito kay H2, parang sakristan sa hawak niyang kandila. Pero yun na nga birthday ng nanay ko ngayon. Ano naman kinabukasan nung magising ako, nakita ko agad si nanay sa labas, naghihiwa na pala siya ng mga gulay. Sabi ko nga sa kanya, kumuha na lang kami ng cater ngayon para hindi na siya mahagard. Kaya lang mas gusto niya daw kasi yung mga ganitong putahe kaysa daw sa mga cater. Dahil madami pa nga siyang lulutuin, sabi ko sa kanya ko na lang maghihiwa ng lahat para makapag-start na siya magluto sa iba. Inaliskisan niya nga lang muna yung mga tilapia, tapos maya-maya naman nagpaalam lang ako sa kanya para kuhanin yung cake. Dalas talaga tuwing may handaan sa amin, kay Crystal ako nagpapagawa at vlogger din yan. Tapos nung makauwi nga ako, sakto naman dumating na agad yung karaoke na tinawagan ko. After nga no, nakita ko naman to si nanay na magluluto na daw siya ng menudo. Ginisa niya nga muna yung bawang at sibuyas sa margarine, tapos nilagay niya na yung baboy na sinangkot siya niya kagabi. Sabi niya nga sa akin, kailangan daw sinasangkot siya muna yung baboy bago daw gisahin. Sunod nga no, nilagay niya na yung keso, tapos naglagay din siya ng rino. Naglagay nga rin siya ng garbanzos at green peas. Next naman, nilagay niya na yung tomato paste. Sunod naman no, nilagay niya na yung mga bell pepper. Sinabi nga rin ni nanay na hindi daw nilalagay sa gisa yung bell pepper. After no, nilagyan naman niya ng konting toyo. Tapos halu-haluin lang at maya-maya nga, dumating na agad yung first customer. Hindi pa nga masyadong luto at hindi pa kumpleto yung rekado, nang hingi na agad ng pang-lunch tong si tatay. Siyempre sumunod naman, nilagay niya na yung mga hiniwa kong hotdog. At ayun, nilang minutong halo-halo lang naman, ready to serve na yan. Grabe yung sarap po, pero nakalimutan ko palang sabihin na nilagay niya na rin yung patatas at carrots. Maya nga dumating na yung tatay ko na may dalang lechon. Alam nyo ba na first time lang maglilitsyon dito sa pamilya namin? Sa totoo lang, itong sinanay ko, ayaw niya talagang maghanda siya. Gusto niya sana kumain na lang daw kami sa labas. So syempre hindi naman ako papayag. Sabi ko nga sa kanya, kung kailan naman ako medyo nakaka-LL, tsaka pa ba hindi kita maghahanda? Kaya rin talaga pinush ko na maglitsyon si nanay at tuwang-tuwa yan nung sinabi ko sa kanyang binili ko siyang lechon. Ayun na nga nung matapos ko yung setup na paglalagyan ng mga handa ni nanay, nakita ko siya nagluluto na pala ng mixed seafoods. At sunod nga noon sa mga nagtatanong kung paanong gawin tong lumpiang sariwa. Di kasi ako yung gumagawa, kaya papakita ko na lang sa inyo kung paano ginagawa ni nanay. Yan lang naman siya gawin at sa kabilang banda nga, kanina pa ako hinahanap nitong si Bebu. Natagpuan niya ako sa likod na nagbabatak dito. Grabe no, handaan sa probinsya, starter pack talaga. Pero okay lang yung masaya naman ako sa ginagawa ko. At ayun na nga, papakita ko na sa inyo kung ano yung handa ni nanay. Meron siya menudo, kaldaretang manok, mixed seafood. Meron din naman kaming pritong isda. At syempre, mawawala ba ang burong isda? Buko, bawat handaan talaga dito sa amin, hindi pwedeng mawala yan. At eto nga, nagluto pa pala nanay ko ng chapsuy. Hilagang mga gulay at meron din siyang spaghetti. Dami niyang handa, meron pa lumpiang sariwa at puto. Kaya nga tinawag ko ng tatay ko, sabi ko sa kanya, ilabas ang lechon! Proud na proud talaga ako sa sarili ko kasi napaghanda ko si nanay ng may lechon. Ay, salamat naman Lord at tapos na lahat ng mga niluto namin. All time nga ni nanay ay dinner at unang dumating yung mami ni Bebu. Sumunod naman yung family side ko kay nanay. Pagdating nga nila, kinatok na agad nila yung lechon at gusto na nila tong tiladin. Jai, grabe yung kakrispihan ng lechon na to kahit umaga pa namin to in order. Sala na nga agad ng tito ko, oh. Baka daw kasi may lason. Naku, sabi ko nga sa kanila, hinay-hinay lang dahil mas mahal magpagamot kaysa sa lechon. Dahil marami na nga ang bisita, syempre ano pa bang gagawin kundi kumain? O kayo diyang mga nanonood, kanya-kanyang kuhat, kanya-kanyang pila na lang ah. Nahiya naman din ako sa plato ko, ubod ng dami pala nakalagay. Napakadami ng bisita ng nanay ko, kala mo debutan sa dami nang nagpunta. Kakain na nga ang lahat, sinabi ko sa kanila na iboblow na ni nanay yung candle. Kahit na excited pa mo siya, sabi ko sa kanya wala mahihitakin dyan, sa Goldilocks ko yung binili. Yun na nga, happy birthday, Angeline mapagmahal!
Di ba napakasarap kaya makita na napakasaya ng mga magulang natin? Ngako ko talaga sa sarili ko na kapag ako nagkaroon ng magandang trabaho, ang priority ko talaga ang pamilya, lalo na ang mga magulang at kapatid ko. Kaya naman sabi ko kay nanay, sige na nga, bunutin mo na. Hindi na talaga yung nag-expect na kung anong meron dyan sa cake na yan, kasi nga pinaghanda ko na siya. Tandaan ko kasi na meron nagsabi sa akin isang tao, kapag daw nakakaluwag-luwag ka na sa buhay, una mo daw yung iparamdam sa pamilya mo. At totoo yun, dahil ang mga taong ginagalang at minamahal ng sobra ang mga magulang, yun ang mga taong mas pinagpapala. Serve talaga ng mga magulang natin yung mga ganitong bagay, kahit kulang pa talaga to sa lahat ng sakripisyo nila sa atin. Yun lang naman! Salamat! Pero di ko na sasabihin sa inyo kung magkano yung mga binigay ko kay nanay. Pero alam nyo ba na napakalaking tulong sa akin ng Aurora Game para maipag-birthday ko si nanay? Kaya naman sa unang tatlong makakahula kung magkano yung binigay ko kay nanay, bibigyan ko kayo ng 500 pesos GCash. Pero syempre, kailangan naka-download at registered kayo sa Aurora Game. Gusto nyo rin bang kumita habang naglalaro? Download nyo na rin tong Aurora Game. Click nyo lang yung register para makagawa kayo ng account. Gayang mobile number, mag-create ng password at yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali gumawa ng account at pwedeng-pwede na kayong mag-cash in para makapaglaro. Napakadali lang din naman mag-cash in. Ilalagay nyo lang naman ang inyong GCash account name, GCash number at yung login password. Napakadaming laro na pwede mong pagpilian dito. May Guess Size, Toss Coin at Benson WD. Pero isa sa mga madalas ko talagang laruin, itong color game. Bukod sa madali ang mechanics nito, mabilis lang din kumita dito. Para ka lang kasi naglalaro sa perya, pero ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lumabas. Grabe guys, sobrang dali manalo dito sa Aurora Game. Isa sa pinakamadaling laro pa dito ay itong Dragon and Tiger. Lang naman din kasi yung pagpipilian mo dito. Mimili ka lang naman kung Dragon, Tiger, or Tie. Sarap nga tumaya dito kasi ang laki ng napapanalunan. Tipin nyo, sa isang taya, minsan nananalo talaga ako ng kulang 2,000. Kapag ka nga nananalo na ako ng malaki, syempre nagka-cash out na ako. Yung kinashin ko nga kanina na 100 pesos, napalaki ko siya ng 10,000. Sobrang dali lang din naman mag-cash out. Lalagay mo lang naman yung GCash information mo at wag na wag mong kakalimutan na ilagay yung login password mo. Di ba ganun lang kadali manalo dito sa Aurora Game? Kaya naman, subukan nyo na rin itong laruin gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yun lang naman. Salamat!